So, nagpahayag po ng gigil si Attorney Glenn Chong and hulaan natin 'di ba kung sino talaga ang tinutukoy niya. Dahil diyan nga po sa ating survey, ito, nagtanong tayo 'di ba, sino ang tinutukoy ni Attorney Glenn Chong na may nakakalad ka rin niya sa impyerno? Sabi ng 10%, o mag-ano kayo, actual na nagbabago yung ano, yung percentage the moment na sumali kayo sa survey. So sabi ng 10%, so mga 8 katao, ang sabi ay si Kalad Karen ang kakalad ka rin. Sabi naman po ng 90% si Queen Valentina Boathout. Ganda ng pangalan niya. Hello, Queen Valentina. Sana all may sawa everywhere. So sabi ng 91% na. Malamang ilang katao na yan. Oh, mga 89 katao na ang 89 katao? No, 81 katao na ang nagsasabi na si Queen Valentina ang kakalad ka rin ni Attorney Glenn Chong. Yan din po ang tingin ko. Although hindi niya pinangalanan, mga at kuya, actually pinangalanan niya. Nagbigay siya ng clue. Okay, puntahan po natin ang post ni Attorney Glenn Chong. Itong parang gigil ni Attorney Glenn Chong kasi mga at kuya ay parang derived from what happened to Miss Maharlika and Miss Sas's personal Facebook account and kay Miss Maharlika na page, 'di ba, na tinake down. Yung Maharlika page kasi halos 1 million. Yung personal account ni Miss Sas ay burado, affected po talaga niyan ang kanyang messenger din, 'di ba? Pero luckily po naibalik na yung kanyang page naman. Parang no sense kasi ating mga ate at kuya kung page yung ibabalik, kung ako tatanungin niyo. Iba pa rin yung personal Facebook account kasi parang mas madaling i-shadow ban ang page. Anyway, I don't know, maybe I'm wrong, maybe I'm right. But yung page kasi ni Miss Sas ay nakatenga na yun ng medyo hindi masyadong nag-a-upload si Miss Sas. Itong personal account niya, yung gamit niya personal na Sas Rogando Sasot, doon po talaga siya malimit mag-post na higit 10 sa isang araw ang pinopost niya. Ang dami niyang revelations. 'Di ba? Kasi nga, nakasama at nakasalamuha niya ang pamilya ni Queen Bee, ni Valentina. At si Taning, doon niya nakasama yan sa Benguet, sa compound ni Queen Bee. Or yan, ang compound ng mga Coliseum na Dilaw. Yellow Coliseum dyan sa Cubao. Comment yung ako na tinutukoy ko. Painom saglit. Eto ang post si Attorney Glenn, yung dito tayo kukuha ng clue ha, bago yung panggigigil niyang kakalad ka rin niya. I only have one suspect sa pagtanggal ng FB account or page ni Sas Rogando Saso. Sino kaya? Oh. May pinin siya na post. Okay. Hindi ko makita. Anyway, yung nakipag-meeting sa may-ari ng Smart Magic noong kasagsagan ng kampanya sa Halalan 2022. Sino ba yung nakalagay sa testimony ni Attorney Glenn Chong na nakipag-usap sa Smart Magic? 'Di ba si Queen Bee together with the two appointees ngayon ni Kuting, na malamang hindi man si Kuting si Pop Shikels rather. Malamang hindi naman si Pop Shikels. Ba't yung ba tinatawag na Kuting? Mukha ba siyang pusa? It's such a disgrace sa mga pusa na apaka-cute. At saka ang mga pusa, mga ate at kuya, proportionate ang mukha. Hanap pa ako ng picture ng pusa, ha? 'Di ba ang mukha ng pusa bibihirang tabingi, tapos ikukumpara niyo kay Pop Shikels. 'Di ba ang mga pusa gifted with symmetric face. Naghanap ako ng picture kaagad. 'Di ba? Hindi tabingi, hindi ngiwi, hindi nagso-soft drink ng Coke. Tingnan nyo, ang kaliwa at kanan ng mukha ng mga pusa, symmetrical. Pag hinati mo sa gitna, itong cutie-cutie na yung nasa dulo na black and white, and even ito nakahiga, pag hinati mo, yung itsura ng kaliwa at kanan ay magkamukha, parang pinagbiyak na bunga. Yung mukha naman ni Budol Man. Ano kaya pagka yung iwi ay nilipat mo sa kabilang pangit siguro tingnan na. Anyway, tinawag po siyang pusa kasi tigre daw siya noon, roar daw, sabi ni Tony G. Tapos biglang hindi naman pala nagro-roar, parang pusa lang talaga, no? Namumunti na madaling pitikin. Cruelty to animals pa nga. Hindi pala siya tigre na katatakutan ng mga smugglers, ng mga oligarchs, ng mga
kriminal, ng mga sanggano, 'di ba, ng mga lahat na kundi pusa lang siya na kaya siyang sipain at ihagis sa kabilang ilog para maligaw or iwanan sa bundok kasi apakaliit niya, hindi pala siya tigre ng norte, 'di ba? So, yun nga yung post ni Attorney Glenn Chong. So, ang tingin niya, ang nagpa-take down, nagpabura ng personal account ni Miss Sas and even yung page ni Miss Marlica ay yung nakipagsabwatan sa Smart Magic. Si Queen Bee nga yan. Ngayon, hindi natatapos ang pagbanat ni Attorney Glenn Chong dyan. Meron siyang recent post. When was this though? Oh, same thing, gabi ng kahapon, o ng isang gabi. Oh, may kinakausap siya dito mga ate at kuya ha. Heed, pay attention, ibig sabihin ha. Kumbaga ay makinig ka, 'di ba? Tumutok ka. Heed. Oh, pay attention or you will regret. Makinig ka, 'di ba? Tumutok ka or magsisisi ka. Don't you ever try it on me. Ano yung ita-try ni Queen Bee against Attorney Glenn Chong? Malamang ang i-take down din ang kanyang page kasi kasama si Attorney Glenn Chong sa listahan ng mga gugurgurin, di ba? Oh, kakalad ka rin ko talaga ang bruha sa impyerno. Well, deserve naman talaga nung bruha sa impyerno. Alam nga, sa langit, baka mamaya kamkamin niya yung mga golden harp sa langit, baka yung corona na Jesus Christ ay kamkamin pa niya, 'di ba? Baka bentahan niya ng benteng bigas, whatever. O kaya baka mamaya i-appoint niya si Lucifer sa langit, 'di ba? Magaling sa appointing 'yan eh, 'di ba? Magaling sa appointment yung Yawagid. Oh. Deserve talaga ng bruha na mapapunta sa impyerno. Hindi talaga siya nababagay sa langit. Oy. Oh, kakalad ka rin daw niya ang bruha sa impyerno, 'di ba? Itapon doon, magtinikling kasama nung magulang nung presidente dati na parang akla. Nandun daw yan eh. Oh. Yung nasa pera, tapos na ang pangalan ay nasa airport. Oh. Alright. Oh. Subukan mo daw gawin, Queen Bee, kay Attorney, ito warning na to na Attorney Glenn Chong eh. Subukan mong i-take down ng kanyang social media accounts, particularly his YouTube page and YouTube account, diba? Facebook page and Facebook personal account. Ito you have seen my sheer determination and will to fight. Nakita mo na daw, Queen Bee, ha? Kung paano lumaban si Attorney Glenn Chong. Do not cross the red line. Hindi lang cross the line. Cross the red line. Wag na wag mong subukin. Parang ganun ang sinasabi. Don't go there. Parang ganun, no? Do not open cans of worms. Wag na wag mong bubuksan ang dilata. Dahil uod ang makakain mo at lalabas ang mga baho mo, kuning-kuning. Parang ganun. Given what happened to the FB accounts of Maharlika Aboldiaquera and Sasrogando Sasot, just reminding you, Queen Bee, sabi ni Attorney Glenn Chong. Pinapaalalahanan kita. Kapag nangyari sa aking social media accounts. Kasi kung tutusin mga ate at kuya, ako, may mga kaibigan ako na hindi naman mahilig mag-social media, even my parents. Hindi sila, 'di ba? Ang buhay nila ay wala sa social media. They live in the real world, ganyan, hindi sa online world. 'Di ba? Kung gusto nila naiinggit na ako sa mga taong ganyan. Lalo nung ako'y umuwi ng Kabisayaan, yung mga kamag-anakan namin, 'di ba, kakaibigan, kung makipag-usap, personal. Pupuntahan ka talaga sa bahay ko, kumusta yun? Siyempre, bagong dating ako, ganyan, Masaya sila na nag-uusap, yung mga bisita ko, kaibigan, kamag-anak, ganyan. Masaya sila nag-uusap ng personal, hindi yung nagta-chat laang sa Messenger. 'Di ba? Hindi naman kasi kinakailangan magkakasama, 'di ba? Nandun sa bahay namin, umattend ng New Year celebration, ganyan, or bumisita. So, they don't mind using social media for a day. 'Di ba? Wala silang problema kung hindi nila magamit they don't mind not using social media for a day. They can live without social media for a week. Natutuwa pa nga sila kung hindi sila mag-FB, mag-YouTube kasi hindi sila gagastos ng load. 'Di ba? Ang mga nasa probinsya lalo sa mga kanayunan ay ayaw naman nilang madagdagan pa ang kanilang gastusin. So, pabor sa kanila kung di sila gagamit ng social media. Kaya lang po ang importance naman ng social media, lalo na nga tayo mga netizen, ay dito natin na ipapahayag ang ating
kalooban, saloobin, anong kalooban? Saloobin, 'di ba? Ang ating pag-o-post. Kasi kung yumawyaw man tayo sa ating kapitbahay, sa compound natin or dun sa lugar natin, pang barangay level lang talaga. Kapitbahay lang natin ang makakarinig, mga kaanak at you know, kaibigan. Whereas kung sa social media, nakakaabot across the globe, di ba? Nagsispread across the globe, nakakarating sa mga kababayan natin. So napaka-importante po kasi ng social media. And kapag ginurgur ito, katulad ng pages ni Miss Maharlika Banatbay, ni Sas, at kung sino, Doc Lorraine Bado and Ka Eric, ang alam ko yung mga social media nila, ganun din eh, sinususpend. Malaking dagok po yan sa mga hindi lang influencers and 'di ba, bloggers and vloggers and even politicians. Matinding dagok yan sa mga Pilipinong gumagamit ng social media, lalo na OFW, yan na nga lang yung way of communication niyo, 'di ba, sa mga kaanak niyo dito. Tapos madadamay kayo sa suspension ng mga pina-follow niyo dahil lang nag-share kayo or nag-comment kayo ng hindi maganda, na mass report pa kayo. Nakakaranas tayo yun, 'di ba? 1 day, 3 days, 7 days suspension, yung iba nakaranas na ng 3 months. Ako nakaranas ako ng ganyan, 6 months pa nga, hanggang sa tuluyan na nilang burahin yung aking Maui Becker personal Facebook account. So hindi po, alam ko po, relate much ako sa pwedeng idulot na damage ng pagbura ng ating, 'di ba, ng ating social media, lalo diyan natin nako-contact yung ating mga kamag-anak, katulad nung even si Attorney Glenn Chong, mga professionals, 'di ba? Yung mga kliyente nila malamang through social media nila nako-contact. Isipin niyo na lang kung may kliyente si Attorney Glenn Chong na nagpapa-handle ng kaso, tapos buburahin yung kanyang Facebook account. Baka sabihin nung, 'di ba, nung kliyente niya na, "Tinakasan na tayo, hindi na, oh, binlock yata tayo, wala na, hindi na mahagilap si Attorney Glenchong." So malaking damage po talaga 'yan, hindi lang po sa ating ginagawa online kundi sa negosyo, lalo na kapag ginagamit po ang social media sa pagbi-business. So napaka-unfair po na pino-politicize and wala na tayong kalayaang magsalita. Bakit pa nag-ooperate ang mga 'yan kung ginagamit din pala sa kawalang hiyaan ng kanilang social media, 'di ba? Kasalanan din siguro ng mga nandito sa Pilipinas, lalo yung involved sa Facebook Philippines, the Verifiles, the Raptor IQ, and lahat po ng, 'di ba, ng mga empleyado ng Facebook Philippines, dahil sila ay polarized. Sila ay may pinapanigan. Dati panig sila sa dilaw, ngayon panig na sila sa orange. Well, yung pula ni Popsicles ay nalahukan ng dilaw, so orange na. 'Di ba? Nagsama na ang pula at dilaw ngayon, mga ate at kuya. Oh, naligwak ang berde, 'di ba? So, subukan mo daw, Queen B. Abangan natin, ano kaya ang kayang gawin ni Attorney Glenn Chong sakasakaling burahin ang kanyang social media? Magsasampa ba siya ng kaso or malamang i-reveal niya ang mga nalalaman niya with the help of other, maybe, social media personalities? Hindi natin alam, matalino si Attorney Glenn Chong. Maybe abangan natin kung paano niya bigwasan ang butod ni Queen Bee. Ano ba, bibirahin lang ba niya sa social media, o kasi untouchables ang mga 'yan, eh, or magsasampa siya ng kaso? Why not? Kaya namang sampahan ng kaso si Queen Bee, eh, kung may mga evidence laban sa kanya. In fact, yung sana nga 'no, kasi si Attorney Glenn Chong so far nagte-testify lang patungkol doon sa anomalya ng Smart Magic. Pero maybe makakagawa talaga ng damage si Attorney Glenn Chong sa hindi lang sa reputasyon kundi sa buhay ni Valentina, dahil nga lumipad na 'to ng Anemika para mag-testify doon sa kaso ng Smart Magic laban sa America One News, isang media sa US. So makakaladkad siguro si Queen Bee, baka mamaya nga ang mangyari ay si Queen Bee pa ang resbaka ng Smart Magic. We don't know, kaabang-abang ang mga ganap. Ano kaya ang gagawin ni Attorney Glenn Chong laban kay Queen Bee and even kay Taning, na black ops nga daw yan, sabi ni Mrs. Sila yung nag-ooperate sa kung ano ang gustong mangyari ni Queen Bee. Pakicomment nga po sa comment section and mag-like and subscribe din po kayo.